Ay, magandang araw po sa inyong lahat at magandang oras po sa inyong lahat kung saan man kayo po naroroon. Ako po ay muling bumabalik upang ipagpatuloy ko po ang ating pong series sa Lands of the Bible series at matapos po ng ilang buwan ng aking pong pahinga at sa aking pagbabalik dito sa Toronto nung matapos kong bisitahin ng Israel noong pong nakaraang Mayo 4 hanggang 25, no? So 3 linggo lamang po ako doon noong po nakaraang mga buwan. At ako po ay muna nagpahinga muna at naganda ng mga ibabahagi sa lahat. At narito muli ay ako'y bumabalik. So mga kapatid, narito ay meron akong mga hinihanda sa inyo na ibabahagi sa inyo sa oras na ito at bago po tayo magsimula ay inihiling ko ang bawat isa na ako'y po samahan ninyo sa ating panalangin sa oras na ito. Bago po tayo magsimula. Ama naming Diyos, kami po ay nagkapasalamat at kami po ay pinagkalooban mo muli ng pagkakataon na magkasama-sama muli at magkita-kita kami muli sa ganitong mga gawain, Panginoon, at pagpalain mo po kami sa aming pong pakikinig na ito at kami po ay gabayan mo sa aming pakikinig, Panginoon. At nawa matuto kami sa aming maririnig at magkaroon po ito ng karagdagang kaalaman tungkol sa iyong banal na lupain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patubayan mo yung gagamiting lingkod sa pangalan tayo ay muling magbabahagi muli, no? At tayo po ay parang merong uminto itong aking ano. So I hope ito ay naka-record, no? So minsan nawawala eh. Ayun, naka-ano naman, naka-record naman. Okay, so mga kapatid, narito tayo magsisimula. No, ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ang atin pong naudlot na series nung nakaraan ay natapos po natin ang northern part ng Israel. So ngayon, ay narito ang ilan sa mga natunghayan ko nung ako'y nagpunta diyan noong nakaraang buwan, no? Nung nakaraang May 4 hanggang May 25. So, ako po ay nag-concentrate sa gitnang bahagi, no, ng Israel. Ito nga po, itong gitna, no? Itong tinatawag na the Mediterranean, itong Plain of Sharon, Judea, at saka itong Samaria, no? Mamaya titignan natin, ito yung pinakasentro, no? Yung pinakagitna, no? Hindi pa muna natin tatalakayin ang West Bank, ano, yung parte ng, kung tawagin nila ay Samaria, no? Tignan lang natin itong tinatawag na purple na kulay, no? Yan muna ang ating tatalakayin ngayon. So dito sa dalawang bahagi natin ay nakikita ninyo yung central part, no? Yung orange dito sa bandang kanan ay magmula doon sa northern part bago mag-high pa at pababa, no, sa Tel Aviv. At saka yan ay sinasabi na central part ng Israel. Yung kulay pula dito sa bandang kaliwa, no? So itong nakikita ninyong marka, yan ay West Bank yan, parte niyan. No? Sakop yan ng Palestinians, ng Palestine, kung tawagin. Ganun din itong Gaza, no? Yan ay sakop ng Palestinian state o Palestine. So ngayon, titignan natin ang central part ng Israel, no? Ito yung binasagan na gitnang bahagi, no, ng Israel. So ang gitnang bahagi ng Israel, ang makikita natin ngayon ay ang lugar na nakapalibot sa baybaying lungsod ng Tel Aviv. Bagamat ang Tel Aviv ang siyang sentro, siya ang dating kapital ng Israel, ngayon ay ang Jerusalem na. Nilipat nila ang capital city sa Jerusalem. At ito ay umaabot sa silangan hanggang Jerusalem na kilala sa Hebrew bilang Merkas, na ibig sabihin ay gitna, no? Kung saan nakatira ang 80% ng population ng Israel. Dito sa Tel Aviv nagko-concentrate ang mga citizen nila. So bukod sa Tel Aviv at Jerusalem ay ang mga lungsod na ito sa bahaging ito ng Israel ay kinabibilangan ng Netanya, no? Herzliya, no? Petah Tikva, Anana, ano, Kaparsaba, no? Ramat Hasharon, no? Rishon Lezion, Holon, Rehoboth, Ramla at saka Mudiin. So yan ang mga lugar na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Israel. Ngayon, sa maraming paraan,
Ang mga lungsod ng Jerusalem at Tel Aviv, ito ay 25 o 45 minutong biyahe lamang ang layo. No? Nung ako ay nasa Jerusalem, ay papauwi na ako dito sa Toronto, pabalik na ako, ay sinakyan ko yung train. Ang train ay ano lang, mga 25 minutes lang, ano, ang train. Magmula sa Jerusalem at yung susunod na stop ay Ben Gurion na, no? Ben Gurion Airport, no? Di mahirap mag-travel pagka tren. Sandali lang, nandun ka na, no? 25 minutes lang. At kung taxi naman ay mga 45 minutes yan, ano, pag taxi. Ito ay dalawang poste ng Israel at ang kaibahan ay hindi maaaring maging mas kapansin-pansin. So yan ang importanteng mga bayan dito sa Israel, itong Jerusalem at saka itong Tel Aviv. No? Ang dalawang lungsod na ito ay naglalaman ng iba't ibang paraan na nakikita ng mga Hudyo ang kanilang sarili at naghahanap ng pagkakilanlan sa modernong mundo. So ang Jerusalem ay sinaunang sa mga salita ng mga Makata, no? Na ang walang hanggang lungsod o eternal city kung tawagin yan, no? Ang biblikal na si Haring David na naging ikalawang hari ng Israel noong sinaunang panahon ay humigit kumulang na 1000 BCE ay itinayo ito bilang kabisera ng Israel, no? At ngayon ay binalik nga uli sa Jerusalem ang kanilang capital city. Ito itinayo ng kanyang anak na si Solomon. Dito itinayo ang banal na templo bilang isang lugar ng peregrinasyon o yung tinatawag na pilgrims na pinupuntahan ng mga Hudyo every year o kung ano man ang kanilang mga pista ay nagpupunta sila dito upang diyan nila ipangilin yung kanilang mga pista. Ito ay isang lungsod na gawa sa bato, no? Kakaibang bato na hindi natin nakikita sa iba't ibang panig ng daigdig. Kakaiba yan. Dito sa Jerusalem, nung ako'y nandiyan, ay narinig ko na hindi basta-basta magtatayo ng gusali sa loob sa tawag na Old City ng Jerusalem. Kasi meron silang uniform na eksakto na yun lang batong yun, klase ang pwedeng itayo o ilagay doon sa loob ng Old City ng Jerusalem. Kasi merong uniform na bato yan na pare-pareho ang kulay, design, hindi pwedeng magkaiba. Na may natatanging Jerusalem na bato na sumasakop sa marami sa mga bahay at apartment na tumataas sa mga gumugulong na burol nito, no? Mataas kasi ang Jerusalem no? Ano yan burol yan, mount yan So ang populasyon nito ay 60% ng mga Hudyo, no? Mahigit sa one-third ito ay mga ultra-Orthodox Jews. Itong mga ultra-Orthodox Jews, ito ang katumbas ng mga Pariseyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ang modern day Pariseo, no? Itong mga Orthodox Jews. Sila yung mga Hudyo na mayroong kasuotang itim, yung kanilang sombrero ay yung mahabang itim, no? At mahaba yung kanilang mga damit, no? Yan ang mga Orthodox Jews. Kakaiba sila sa mga ibang klaseng dibisyon ng Judaism ay sa kanila ay hindi pinapayagan ng babae, no? Nakabilang sa kanilang samahan, kundi puro lalaki lang, no? At 40% naman ng mga Palestinians, no? So yan. Bilang ang pambansang kabisera ng Israel, no, itong Jerusalem, ang Knesset o itong parliament, kung tawagin itong Knesset, may maaring ito ay katumbas ng Panginoong Jesucristo. So yan ang ilan sa mga natin, na makikita natin na na mga impormasyon dito sa excuse me, Makati na naman ang lalamunan. Yun po. So dito po sa sa Jerusalem ay makikita ninyo ang iba't ibang klase ng mga tao. Mahigpit ang mga tao dito, hindi basta-basta ang mga tao may mga bagay silang dapat sundin, na sinusunod, So, yan ay kung tawagin ay multi-faith old city kung tawagin, Iba't ibang pananampalataya, Ay, Jewish, Christian, Muslim, Armenian, quarters. Merong 4 na klase ng quarters dito sa Jerusalem. Bawat isa sa kanila ay may sariling mga banal na lugar, ay nakatayo sa silangan ng lungsod kung saan natatanaw ang disyerto. So yan ang ilan sa mga na makikita natin
marinig natin sa ating panahon ngayon, no? Ito'y pinakagitnang bahagi ng Israel, no? So ang Jerusalem ay tinuturing na sagradong sentro ng Judaismo, no? Sa panahon natin ngayon. Yan ang pinakasentro ng pananampalataya ng mga Hudyo, no? Kahit na ang banal na templo ay hindi na nakatayo, ay natawag na kotel, o yung panlabas sa pader ng templo ay nananatili, no? Ang mga Hudyo mula sa buong mundo ay pumupunta rito upang manalangin sa base nito, itong tinatawag na Western Wall, no, sa Jerusalem, at mayroong isang sinagoga sa halos lahat ng mga bloke, no. Bawat pumunta ka sa loob ng Old City na malapit dito sa Western Wall ay makakakita ka ng maraming mga sinagoga, no. At ang mga sentro ng pag-aaral ng mga Hudyo sa bawat uri ay marami, no, kalat sa loob ng Old City ng Jerusalem. Ito ay isang lugar kung saan para sa maraming residente at mga bisita, ang Hudaismo ay nag-aalok ng pinagmulan ng transcendent na kahulugan. No, bilang isang Hudyo, no, mga tao na ninirahan diyan, ang isa ay may pananagutan sa pagdadala ng mga ethical na katotohanan, no? Dapat sabihin nila, excuse me, ang katotohanan, ang kultural na pamantayan ng Torah o ng banal na kasulatan upang dalhin sa kanyang komunidad at sa loob ng mas malawak na mundo, no? Dapat nilang ipangaral ang salita ng Diyos o ang Biblia o ang Torah, no? So ang Tel Aviv ay kabilang ito sa modernong syudad dito sa Israel, at talagang moderno, no. Itinatag yan noong 1909 sa baybayin ng Mediterranean Sea, at ito ay isang patag na lungsod na ganap na itinayo sa buhangin, ano, parang excuse me, parang Dubai yan, no. UAE, no, nagkaroon ng syudad, no, sa mga buhangin, ano, nagkaroon ng matataas na mga buildings, pero buhangin yan, no. Ginawa nila ng lungsod, no. Ang unang modernong lungsod ng Hebreo, itong Tel Aviv, no. So karamihan sa mga architecture nito ay sumasalamin sa Bauhaus style o European influence, no, yung mga tawag ng mga white buildings, you know. Kasi kung tawagin itong Tel Aviv ay White City, kung tawagin ng Israel, no, European style, you know. Yung mga design ng mga bahay ay katulad ng sa Germany, you know, at sa iba't ibang bansa sa Europa. At ang mga skyscrapers nito ay nangingibabaw sa downtown skyline. Ito ay ang lugar kung saan noong May 14, 1948, no, nung itinatag ang Estado ng Israel, pinahayag ni David Ben-Gurion, ang unang presidente ng Israel, ang kalayaan ng Israel, no? Isang estadong Hudyo sa mga bansa sa mundo, no? Bagong bansa, no? Na dito sa gitnang silangan, no? So pinapahalaga ng Tel Aviv ang diwa ng kalayaan, no? Yan ang kanilang adikain dito sa Tel Aviv. Ito ay isang cultural at commercial na kabisera ng Israel na may koneksyon sa negosyo, sa sining, sa buong mundo. Ito yung lugar, nag-iisang lugar sa Israel, sa syudad, na ang mga LGBTQ plus, no, ay i-exercise nila yung kanilang mga identity. No, lahat dito sila sa Tel Aviv nag-stay, hindi sila pwedeng magpunta sa iba't mga lugar sa Israel kasi pagkat hindi sila i-welcome, no? May discrimination. Pero dito sa Tel Aviv, malaya nilang i-practice kung ano ang kanilang orientation, no? So, kung saan ang mga individual ay malayang ipinapahayag ang kanilang sarili nang walang panggigipit na sumusunod sa kanila, no? At ang mga bagong anyo ng pagkakakilanlang Hudyo at Israeli ay umusbong dito sa panitikan at musika, no? Sa sining ng mga sine at mga graffiti, no? Sa gawaing panlipunang hustisya. So sa isang sekular na yeshiva o ito tatawag na Jewish Study Hall, parang kanilang eskwela, no? Na din sila nag-aaral. Ito ay isang lugar kung saan ang mga Hudyo ay malayang bumuo ng kanilang sariling kahulugan sa mas malawak na mundo, no? Ang tanong ay ganito, kalayaan ba o katotohanan, no? 'Yan ang isa sa mga katanungan. Kalayaan ba o transcendence, no? May katotohanan ba, no? Ito ang ilan sa mga tanong na binabanta habang naglalakbay sa highway sa pagitan ng Tel Aviv at ng Jerusalem. Kasi magkatabi lang yan, magkalapit. Yung Jerusalem nasa bandang kanan at yun namang Tel Aviv nasa bandang kaliwa, no? East and west lang yan, no? Kaya ano lang yan, 25 minutes by train lang yan, ano? Dire-diretso lang yan, no? Hanggang ngayon ay naalala ko pa rin yung napakagandang valley, no? Papasok sa Jerusalem galing ng Tel Aviv, no, napakalawak na lalambak, no, na makikita ninyo, para bagang ayaw mo nang umalis sa ganoong view, no, na napakaganda, no. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isipan ko yung nakita ko doon sa bintana ng
ng train, mabilis ang train nila, no, mabilis. Kaya napakaganda kung ma-experience natin ang pagpunta diyan. So mga kapatid, no, ito muna yung introduction na aking ibabahagi sa lahat, no, at bibigyan natin ng pansin ang lahat ng ito sa susunod nating mga pagkatanggal. Bibigyan lang natin muna ng introduction ngayon kasi ay malawak yan, ano? Isa-isahin natin ang mga lugar upang magkaroon tayo ng background. So mga kapatid, no, dito muna ako titigil kasi introduction muna tayo sa ating central part ng Israel. So magkikita-kita muli tayo sa susunod na mga araw at ipapagpatuloy natin ang ating series na ito. So mga kapatid, maraming salamat, no? At ako magpapaalam na at dito ko muna tatapusin itong introduction na ito. Maraming salamat sa lahat at sa muling pagkikita at sa nawa ang salita ng Panginoon ay manatili sa atin. Mag-aaral tayo ng banal na kasulatan. No, ikukumpara natin yung mga nakikita natin ngayon dito sa banal na kasulatan, lalo tigit ang lens of the Bible. Hindi pwedeng mawala yan pag tayo nag-aaral ng Biblia, no? Palagi nakakonekta ang lupain, no, sa Biblia, no? Kaya dapat alam natin ang mga lugar na iyan kung saan nabanggit upang sa ganun ay may papaliwanag natin ng gusto. So mga kapatid, paalam. We'll see you again and bye for now. Have a great day everyone. We'll see you again.